Hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am. Kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am. Kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon. Hindi ng bayan na administrasyon. So, alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nakakakulang speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last 3 questions. So, good morning. I'd like to ask your comment since President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him now, sabi niya, despite the fact that we will kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, in this na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last 2 questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga deceased na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya po sa administrative mga comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending this one? Of course not. Bakit ako?
Last question. Well, Bakit ako ate ng so? Sabi ni Congresswoman-elect Leila De Lima, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, yun nga, yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman, kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last na lang. Kasi Ano ba? Alam niyo nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpa-photo op siya na nagtuturo siya, nagpa-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpa-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Malapit na yung deadline yun to declare whether or not you're running for the 2028 elections. How could 2026 fourth quarter pa yun, ma'am. Malapit na, ma'am. Less than Okay. Are you, with the turn of events, with the recent turn of events, how convinced are you na you will run for the 2028 elections? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am, kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am, kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. So, hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. Ma'am, you really feel like there's a threat against her life? Sinasabi ko na nga yan noon, diba? Hindi siya, may karakter silang ganon sa mga kalaban nila sa politika. May behavior sila na ganon sa kalaban nila sa politika. I don't know how to state this better, pero are you dividing the country? Your impeachment test is somehow dividing the country. Hindi man ako ang nag-file ng impeachment ko, sila ang nag-file ng impeachment ko. Madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but hindi man sila nakikinig. So, Ma'am, once you're called for the trial, are you personally prepared to attend the impeachment? Depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pupunta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. ma'am, last one. Ma'am, kasi ngayon nagpaparamdam po si Luke Frasco. Kasi ano ito, good for 6 months. So, January next year na. Ma'am, Okay. nagpaparamdam po si Luke Frasco ngayon as possible contender for this leadership against Toby Tiangco and other things against Martin Romualdez. I know yung asawa ni Luke Frasco, si Secretary Frasco was your former spokesperson. Ma'am, are you open to supporting Luke Frasco as leader? Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am, Yes, ma'am. nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Chis Escudero, yung
dun sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate Impeachment Court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, uupo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as what? Oo, tandayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, You will attend as a... Yes, ma'am. statement lang yung House na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto niyo. Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre, nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila.